Breakfast is ready, guys! Happy Saturday! Tuwing Sabado, kami ay nagpa-pancake ni Francis. So, dalawa sa akin, tsaka isang well done na egg. At sa kanya, isang bacon, na malasado ang itlog. At binigyan ko siyang 3 pancake. Ito yung syrup na ginagamit namin. Maple syrup. Masarap! At ito si Pepper, na mamag-asang makakain ng pancake, pero bawal sa kanya. Mamaya ko siya papakainin. Fasting ang coffee ni Francis. Okay, ready na yung coffee ni Francis. Nakain muna kami at balikan ko kayo mamaya, guys. Hi guys! Pasensya na, hindi ko na natuloy yung pagbablog ko kahapon dahil pinapanood namin ni Francis ngayon yung Game of Thrones. I know na sobrang late na kami, pero pinapanood namin ngayon yun. Kaya kahapon, day off niya at nakapanood kami ng maraming episodes. So, Sunday na ngayon guys at meron akong kasama, si mama ko, nandito ngayon. Hello ma! Hello vlog! Say hi to the vlog! Hello! Ayan si mama, nandito siya. Day off din niya kasi. Ano bang aking isi-share ngayon? Isi-share ko yung aking second trimester journey. So, part 1 ito guys, kasi mahaba-haba. Going 24 weeks na ako this week. At nandito din pala si Pepper. Hi! Say hi to the vlog, Pepper. Hi! Ayun, wala. So, second trimester. Sabi nila, ang second trimester ang easiest stage na parang back to normal. Actually, na-experience ko nga yun guys na parang normal, mas marami akong energy, hindi na ako lagi inaantok. Yun lang. Nung start ng aking second trimester, di ba, nagsa-start ito ng 15th week, I believe. Nagkaroon ako ng nasal congestion. So, sobrang barado ng ilong ko for a week. Tapos, sumunod ang sore throat. Tapos, nilagnat. Yun naman ang kasunod nun for
a couple of days. Syempre, kinabahan ako, bakit nilagnat ako. Meron akong, yun nga yung thermometer na isa sa mga pregnancy must-have ko nung first trimester. Minonitor ko naman yung mga panahon na nilalagnat ako. Hindi naman lumagpas or tumaas ng 100 degrees Fahrenheit yung temperature ko. So, as long as under naman, okay lang daw yun. Sinabi ko agad sa doctor ko, ang sinadjust sa akin ay first, magpa-COVID test just to make sure. Tapos second, kung kinakailangan ay mag-Tylenol ako kasi safe daw yun for pregnancy. So, ako pa naman yung tipong hindi mahilig mag-inom ng mga pain relievers. So, siguro sa 3 days kong lagnat, naka 2 tablets lang ako ng Tylenol. Which, nakatulong kasi pansin ko after a couple of hours, after ko i-take yung Tylenol, bumababa yung temperature ko. So, nalagpasan ko naman yun. After that, okay na ako. Second trimester also, nag-start akong mag-exercise. So, pinakita ko yung sample kahapon. Ang fina-follow ko ngayon yung The Belly Strong Fitness. Buntis din siya, yung instructor doon. Pero hindi siya buntis as in now. I think yung mga videos na yon last year pa. So, every week of pregnancy, meron siyang 20 minutes or 30 minutes exercise na talagang ginagawa ko consistently on weekends. Tapos, dahil na-set up na rin ni Francis yung treadmill namin, mag-brisk walk ako sa treadmill at least 15 minutes every day. So, sinart ko yan kaninang umaga. Nga pala, papasalamat ako sa mga friends ko na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Tapos may mga iba din na sabi, i-share daw nila yung mga videos ko. Lalo na may mga kakilala rin sila na matagal na rin nagtatry. At sana yung mga videos ko ay maka-inspire din sa ibang kababaihan at mga couples na wag talaga mag-give up. Yun, may mga friends din kami, like yung isang kawork ni Francis. Tapos yung dati ko ring ka-work na naging malapit na kaibigan ko na rin. Binigyan kami ng mga hand-me-downs, tsaka ng mga baby items. Pakita ko sa inyo. Punta tayo sa kwarto. Tara, Pepper! Let's go! Let's go! Punta tayo sa kwarto. Ito pala yung mga binigay ng mga kaibigan. So, salamat sa kawork ni Francis, si Timmy. Mga newborn diapers to guys. So, I think mga nasa 50 pieces din yata to. Good for 1 month na nga rin daw, sabi niya. Tapos yung dati kong kawork na friend ko, si Cici, sobrang daming binigay sa aking gamit. Nakaka-touch talaga. So, binigyan niya ako ng Boppy pillow. I think pwede rin to for breastfeeding. Binigyan niya ako nito for bath. Tapos, meron akong hoodie. Kapapanganak lang din ni Cici, I believe, last year. So, ito daw yung mga extra niyang mga items. So, nakaka-touch talaga. Tapos, ito rin. Parang, anong tawag dito? Baby lounger. Ito naman ang car seat at stroller na binigay din ni Timmy. Thank you, Timmy. Napakabait nyo. Salamat. Dito kasi sa US, guys, at also, laging ina-advise sa akin ng mga mom friends ko dito. Isa sa mga pinaka-importanting item na kailangan namin ay ang car seat. At make sure na ma-install din ng tama. Dahil pag wala kang car seat dito, hindi ka papalabasin sa hospital, guys. So, ayan. At least meron na kami. Lumipat na tayo dito sa kwarto, guys, kasi si Mama nanonood ng Facebook Live. Ayoko naman siyang maistorbo. So, moving forward, i-share ko naman yung mga second trimester must-haves ko naman. This second trimester, bumili na ako ng maternity biker shorts. Bumili na rin ako ng mga maternity leggings. Tapos, gustong-gusto ko yung for sore throat siya yung halls
no sugar siya. Gustong-gusto ko yung tinitake every time bumabiyahe ako or pupunta lang ako sa Walmart, mag-grocery, or kahit saan, or sa doctor's appointment. Lagi ako nagtitake nun. Nakaka-refresh lang. Tapos, dresses. Wala pa, except sa maternity leggings at maternity biker shorts ko, guys. Hindi ako bumibili ng mga maternity dresses or maternity clothes kasi napakamahal, guys. Pero si Sisi, nako, kung alam nyo lang, nung nagkita kami last time, yung mga pinakita ko sa inyo, plus yung ang dami niya binigay na maternity clothes sa akin, na hindi ko pa nasusuot kasi sigurado, baka malaki pa sa akin ngayon. Pero pag mas malaki-laki na yung tiyan ko, for sure masusuot ko na. So, ang daming maternity pants at maternity blouses na binigay. Kaya, hindi ko na rin talaga kailangan bumili. Bumili na lang kayo ng mga regular clothes, pero mag one size up na lang kayo. Like itong suit ko, guys. Yan. Sa Old Navy. Naka-sale. Medium. So, usually, small lang ang binibili ko eh. Kasi malalaki naman ang sizes doon. Ito, medium to. So, I think hanggang sa 3rd trimester ko, masusuot ko pa ito. At aside sa dresses, meron din binigay si Sisi. Pregnancy pillow. Kita niyo ba? Ayan siya, guys. Ito yung ilalagay mo, ilalagay ko in between my feet. Dito ko ipapatong yung aking tummy. Meron din yung tinabi ko eh. Actually, ito siya. Ayan. Pag ganyan dapat siya kadugtong. Pero ginagawa ko na lang, dito ko na lang siya nilalagay sa chair ko para lagi lang akong maganda yung posture ko habang nakaupo dito. So, yun. Very helpful siya. Start na rin akong gumawa ng mommy essential checklist ko. At also, yung mga baby essentials checklist. Because ang goal ko by end of October, makumpleto ko na sana yung mga gamit ni baby at mga gamit ko din para hindi ko na kailangan mag-rush. Yung shinare kong book, itong The Mama Natural, sa page 189, actually, yung mga basic necessities, ayan, nakakatulong din. Meron din siyang checklist. So, sine-check ko na rin dito yung mga bagay na meron ako. At gumawa na rin ako ng aking sariling checklist. Ayan. Mommy Essentials. Sinulat ko pa kung ano yung mga items na kailangan kong bilhin next. So, every month, bibili ako. Hindi ko sinasabay-sabay. Siyempre, budget din. At, siyempre, ang baby essentials, mas marami. Pati nga yung mga damit ni baby, binibilang ko talaga kasi ayoko naman yung sobra. And at the same time, kino-consider ko kung anong season siya ipapanganak. So, since December siya, winter yun, guys. At kahit nasa Texas kami, lumalamig din ng December dito. So, more on yung mga slip and play onesies ang bibilin ko para sa kanya. Ayun lang for my video for today. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and I will see you in my next one. Bye!